According dito, unahan ko na kayo According dito sa ano na to, sa report na to ni Ed Linggau, nasa batas daw pala talaga. Nasa batas daw na kapag ka hiniling ng korte or ng kongreso yung kung sino yung source mo under SOTO law, wala kang magagawa, dapat ibigay mo. Makikita ninyo dito. Kasi di ba hindi tayo expert sa hindi tayo expert doon sa batas, pero ang sabi nila ng kampo ni Ka Eric na hindi pwedeng sabihin under SOTO law ay protektado yung source mo. Pero according din dito sa report na ito ay under SOTO law mismo, kapag ka ang Congress at ang korte ay hiningi yung source dahil kailangan talaga, kailangan ibigay mo. Yun ang sabi rito. Tingnan natin itong balita. Tuloy pa rin ang paggisa ng Kongreso sa kontrobersyal na Sunshine Media Network International or SMNI, ang media arm ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero ngayon, lalong umiinit ang mantika. Una, cited for contempt ng House Committee on Franchises, si Jeffrey Celis at si Lorraine Badoy, mga host ng SMNI, na una nang sinita ng Kongreso dahil daw sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, sinabi ni Committee Vice Chairman Johnny Pimentel na meron nang naghain ng panukala para bawiin ang prangkisa ng SMNI bilang parusa. Ang prangkisa ng SMNI binigay ng Kongreso noong lamang July 2018 nung flavor of the month pa ang SMNI. Matatandaan po kasi na si Pastor Apollo Quiboloy ay matalik na kaibigan ng mga Duterte. Katunayan, naging labis sa kontrobersyal ang SMNI noong pang panahong yun dahil sa matinding pagdepensa sa mga Duterte at labis na maanghang na mga pagbatikos sa mga kritiko ng gobyerno. Sa makatuwid, 2043 pa dapat mag-expire ang prangkisa ng SMNI kung hindi ito sasabit. Ayon kay Pimentel, usap-usapan sa komite na malakas ang posibilidad na bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil daw sa paglabag ng prangkisa. Siniset nila yung isip natin Actually, yung mga pangbabastos nila dyan, yung mga pagpapakontempt nila, tsaka yung mga pagpapa-interview nila na to na malaki yung chances, isiniset na nila yung isip ng tao na talagang mawawala. Siguro at least mga 80% mababawi yung prangkisa niyan. Yun lang talaga yun. Ang prangkisa kasi ng SMNI, merong Section 15 na nagsasabing pwedeng bawiin ng Kongreso ang prangkisa anumang oras dahil sa public interest. Kung gawin man yan ng Kongreso, ito po ang unang pagkakataon na babawiin ng Kongreso ang broadcast franchise ng isang kumpanya. Ibang-iba po ito sa nangyari sa ABS-CBN noong 2020 kung ibang-iba. Pakinggan nyo. Hindi binigyan ng Kongreso ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN dahil sa pag-uudyok ni Noy. Okay. ABS-CBN hindi ni-renew. Ang Suarasog Media ay binawi. Magkaiba po yan. Pangulong Duterte. Pero kung sakali, magiging pareho sila sa isang bagay. Hindi nagustuhan ng mga otoridad ang kanilang nilalabas. Sa Pilipinas kasi, ang Kongreso lamang ang maaaring magbigay ng prangkisa base sa makalumang batas na Act No. 3836 of 1931. Kung umusad ang pagbawi ng prangkisa ng SMNI, maaari po itong tumatak bilang isang malaking mensahe sa lahat ng mga broadcast stations sa buong Pilipinas na kahit mabigyan man kayo ng prangkisa, maaari pa rin kayong habulin ng Kongreso dahil ito'y isang karapatan na binigay ng isang franchising system na tila obsolete at archaic. Sa mga makabagong demokrasya kasi, hindi na politiko ang nagbibigay pahintulot para mag-broadcast. Ministerial na lamang po ito basta't mapasa mo ang technical requirements. Sa Pransya, ito ang Higher Audiovisual Council. Sa Amerika, ito naman po ay ang Federal Communications Commission. At kung may mga pang-abuso ka, sa korte na hahabulin ikaw. Isa pang kontrobersya ay ang pagsasite in contempt ng Kongreso kay Jeffrey Celis, yung SMNI host, dahil sa mali niyang sinabi sa kanyang programa. Ayaw kasi ni Celis pangalanan kung saan niya nakuha ang kanyang maling impormasyon. Ininvoke kasi ni Celis ang SOTO law
Ang Soto Law po ay isang batas na pinasa noon pang 1946 bago pa lang ang telebisyon at wala pa pong internet. Nakasaad po dito na ang isang accredited journalist ay hindi maaaring pilitin na ibulgar ang kanyang mga source. Ang sabi ng ilang congressmen, hindi naman accredited journalist Nakalagay, publisher's editor, duly accredited reporter of any newspaper, magazine, or periodical cannot be compelled to reveal the source of any news report which was related in confidence. Yan yung sinight niya. Pero ang sinilip ng mga congressman dito ay yung duly accredited reporter. According to Congress, parang KBP yun. Hindi naman nire-require na lahat ng mga reporter sa buong Pilipinas ay member ng KBP. 'Di ba? Maraming mga organisasyon Maraming mga mga ganitong klase ng mga organizations. Merong NUJP, merong NPC, 'di ba? So, parang ang sinasabi nitong batas na to kasi is accredited reporter. Ngayon, ang tanong ba, meron bang accreditation talaga yung mga reporter? Kasi talaga sa panahon ngayon, lahat reporter na. Kaya nga ito kasing batas na to, ang tagal 1946 pa. Tutsa noong 1946, wala pang kulay yung mga telebisyon yan. Puro pahayagan pa lang yan, magazine pahayagan. Wala pang TV yata niyan. Oo, nako, malamang sa malamang. Hindi na talaga saklaw niya. Kumbaga, hindi na akma itong batas na ito sa makabagong henerasyon. Dapat itong Sotolo na to, dapat ina-update na yan. Oo, dapat ganun. Kaya, nako, kahirap talaga ng sitwasyon. Kasi kahit na ikaw ay empleyado ng isang accredited na media, na tawag dito mainstream media, pero kung hindi ka accredited member, kung anumang accreditation na nire-require or in-honor itong House of Representative, hindi ka saklaw nito. Ganun lang. Actually, kaya na-contempt yan si Celis itong si Celis. Yan din po ang problema sa ating Ayun, sabi ni Josie Ima, ang definition daw ng journalist, works to publish and air news on issues and events affecting the world. Pero yun nga, that's the definition of being a journalist. That's actually the job of being a journalist. So, are you saying that anyone that can publish, air news on issues and events affecting the world can be called a journalist? According to Congress, you are not a journalist if you are, according to this law, if you are not fully accredited reporter of any newspaper, magazine, or periodical. So yun lang. Doon sila nasilip kung ikaw daw hindi accredited. Ang tanong nga ngayon is, generally, ang mga broadcasters ba ay dapat minamandate ba sila na ma-accredit? Sana yung mass communication, yung AB English, dapat merong tawag dito, board exam yan pagka maging reporter ka. So parang kailangan ba na kung ikaw ay journalist, hindi lang enough na meron kang ID na may media na nakalagay? Kailangan ba ikaw ay parang merong PRC license? Ganun ba yon? O kung ganun ang usapan, putya, mauubos yung mga reporter na yan dahil sigurado tayo, maraming mga reporter dito sa Pilipinas, walang mga KBP accreditation. Lumang mga batas. Matagal na pong hindi uso ang media accreditation. Hindi nga lahat ng broadcast networks ay kasama sa, for example, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Which is, yan yung in-honor ng Congress nung nakaraan. Ando doon ng KBP, tinanong, member nyo ba mga to? Hindi. Hindi naman pala member to mga to So, paano mo nasabi na journalist ka? Dahil lang, hinire ka ng isang may prangkisa na kumpanya para humarap ka sa camera, journalist ka na? Parang ganun So, hindi, para sa mga Congress, para masabi na journalist ka, kailangan siguro ikaw si Noli De Castro, kailangan ikaw yan si Ed Lingao, o kailangan siguro sa mainstream ka napapanood na talagang mayayamanin na mga news outlet.
So ang gulo, sobrang gulo talaga nitong batas na to. Outdated na siya. Kailangan na talaga siyang i-update. o KBP. At sa panahon ng internet at ng social media, wala na pong accreditation na pinag-uusapan dahil lahat ay biglang naging broadcaster kaagad. Yun lang, may sabit pa rin si Celis. Dahil sa Soto Law, pwede palang ipilit ang journalist na ibulgar ang kanyang source una kung ito'y inutos Yan, so this is clear. Under Soto Law daw of 1946, Republic Act 53, unless the court or a house or committee of Congress finds that such revelation is demanded by the interest of the state, kailangan ibigay mo. So, hindi ko alam kung hindi nila alam ito or meron silang ibang definition dito. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ng mga abogado ng SMNI. Kasi isasite ko yung batas tapos ini-interpret ng Congress, which is, sabi ni Celis, wala pong karapatan or hindi po trabaho ng Congress ang mag-interpret ng batas. Korte lang po. Kaya nga ang tanong, bakit kasi hindi na lang daanin to sa korte? Hindi ba? ng isang korte o ng Kongreso. At pangalawa, kung ito raw ay nasa interes ng Estado.